ang nagmumula lang po sa inyong pamagkaya po ako sa pagdadyan mo po kayo po magpatuloy po. Pinabigyan po mga katalinuhan pa ng kalakasan po ng mga natawa po na maging successful po ito po. Kailan po ako ng pagpatuloy ng muna po sa mga oras na ito sa ito po binabalik ang pinamalas ng po ito sa pagkasasalaman sa Panginoon Jesus. Sige, bago kayo mag-ship po, tignan niyo muna yung paligid niyo kung may kalat. Kung meron, anong gagawin? Ano na yung gagawin kapag may kalat? Sige, pwede na kayo mag- Magandang buhay! Mabuting tao! Parang hina ng energy niyo. Gusto na ba kayo? Opo. Sige, isa pa. Magandang buhay! Mabuting tao! Mabuting tao! Magandang buhay! Kung bago tayo magpatuloy, sino-sino dito yung may mga good tips of the day? So lahat naman tayo, kahit maliit na bagay na nagagawang mabuti ngayong araw, di ba? Umaga pa lang. Marami na tayong magagawang mabuti niyan. Sige, ang pangalan? Jerome. Ano yung good tips of the day mo? Siguro yung ginudlock ko yung kaibigan na lalaki ng podcast. Sobrang bait na, di ba? So, yun pa lang, ginudlock niya pa lang, mabuti na yun. Sige, ano pa? Dahil sa kakamadali, hindi ko na kumita ng isip. Pabalik ko na yung Ayan. Para sa pagpapatuloy ng ating klase, magkakaroon tayo ng isang activity. Ito ay tatawagin natin Put your finger down. sabay-sabay po. Put a finger down. Ayan. Para sa pangguto, pakibasa ng nasa harapan. Gamit ang limang daliri sa kamay, ibababa ang isa sa mga daliri kung ang sitwasyon ay nagalas ng gawin o maranasan. Maganda sa nakataas ang daliri kung ito ay paminsan-minsan ang hihilaran. Familiar pa kayo sa put a finger down? Yes. Lahat ng mga kamay taas. Sige, start tayo ha. Pagkasahin ng simula dito. Paano? Ayo. Asa. Grab ang fingertip, mayroon kang positibong pananaw sa buhay sa kabila ng naranasan pagsubok. Ay. Put a finger down natin. Next. Yung naranasan, put a finger down. Drop of finger is tumutulong ka sa kapwa bukas ilang ka sa Next. Naniniwala kung hindi nasusukat sa laki ng bahagi bagay ang halaga ng pasasalan. Mayroon kang pag-iingat sa mga bagay na bigay ng mga mahal sa buhay. Sasabi ka ng salamat sa mga tao na nagbibigay sa bibig sa iyo. Halimbawa, driver, guardia, Yeah. Sino may mga natirang daliri? 5 lang ha. Sino may mga natirang daliri? Taas yung kamay. Taas nyo na maigi. Huwag kayo mahiyak. Ayan. Tandaan nyo yung mga yung mukha nila. Sila yung may mga kadagdag na taas mamaya. Si Russell. So, base sa mga statements kanina, ano sa tingin nyo yung magiging lesson natin ngayon? Salamat. Okay. Thank you. Pangalan? Dana Lin. So, yung magiging lesson natin ngayon is about sa pasasalamat. Particular na sa pasasalamat sa biyaya or sa kabutihang ginawa ng kapwa natin. Bago yun, ay basa yung ating layunin. Sige, sabay-sabay. One, two, three. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasa ang may kasanayan na natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Napakahalaga ng kabutihang ginawa ng kapwa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kawikaan sa salawikay
seryosong kilos ng pasasalamat. Nasusuri ang mga sitwasyong nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat. Marunong naman pala kayo magbasa. So ngayon, magbigay na kayo ng sitwasyon kung saan kayo ay nagpapasalamat. Madalas kasi nangihiram ako ng pera. Kaya kapag hindi may nagsagang sa akin, Siyempre, ito lang yung doon, diba? Hindi naman pwede na hayaan mo na lang na okay lang yung isasagot mo. Siyempre, papalitan mo yun ng pasasalamat. Sige, sino ka? Sa tricycle driver ko, bago sumabot, Kahit sa tricycle driver, kahit alam naman natin na gawain talaga nila yun, ang happy tayo sa pupuntahan natin. Siyempre, sa simpleng pasasalamat, makakatulong tayo sa kanila at magagawa natin ng mabuting gawain ng ibang tao. Ano nga ba yung pasasalamat? Simulan naman natin sa likod. Parang tahimik sa likod. Ano yung pasasalamat? Pero po sa akin, salamat ay isang katagbang binibigkas ng isang tao kapag meron mong ikaw nagawa mabuti sa kanya. Ang pasasalamat ba ay binibigkas lamang ng isang tao? Ano pa? Ano pa ang ibang uri ng pasasalamat? Bukod sa pagbigkas ng salita. Bukod sa pagsasalita ng salamat, ano ba yung pwedeng iba natin gawin para magpasalamat sa iba? Dapat po pag may binigay po sila, pwede rin po namin sila. Pag po may nagawa silang tulong, pwede po namin din tulungan din sila kapag nakakailangan. Okay, very good. Kapag halimbawa tinulungan tayo ng kaklase natin, tapos wala naman tayong, bukod sa pasasalamat, bukod sa pagsasabi ng salamat, syempre kapag nangailangan din sila, tutulungan din natin sila. Ayan, para sa susunod na gawain, tatawagin natin ito picture. Pakibasa nga po yung paano po. Nagtingin ang klase sa araw. Suriin ang uri ng biyaya base sa mga larawan. Bilang grupo, mag-isip ng may unique explanation para umul sa larawan. Maging creative sa pagbabahagi. Bilang tayo ng report, pero ang gagamitin natin, SLMT. Alam niyo ba yung SLMT? Salamat. Kaya tayo ng SLMT. Sinabi ko lang. Sige, SLMT. Baksan mo natin. Ito yung SLMT. Samahan ako ng mga dito. Punta lang sa harap yung mga representative ng tao. Tapos, unang kayo dito. Sige po muna tayo lalay sa M9. Sa likod niya, nandiyan yung mga larawan na susulitin ninyo. At gagawin nyo na, or iisipan ninyo na explanation. Meron kayo, hindi mo pa nakikita na kayo. Meron kayong 1 minute and 30 seconds. Pwede kayo magpapilog na. Habang sinusukin niya, dito yung ating pamantayan or rubric sa pag-score sa inyo sa Lanita. Parang
Okay na po. Sige, simulan kayo ang Kaya pala picture yung title ng gawain natin ngayon. Kasi after nila mag-explain, magpo-post sila. Post kayo. Pero lang namin na sure kayo sa explain nyo. Okay. Sige, start na kayo. Perfect sana. So yung ulit ko ng biyaya ko na is biyaya ko physical, tapos i-explain mo yung gawa ng ako. Ano siya, pagkain tirahan ng kasona. Ito yung pasasalamat na na-receive natin sa, hindi lang sa ibang tao, hindi din sa taas. Original physical kasi kailangan natin sa buhay. Pagkain, kailangan natin. Wow. Group L. Hindi ko natin marpili dito. Organize na And the big winner is Yang. Dahil dyan makatanggap ka ng trip to Korea. Ayan, so dito kasi si Siang to, yung sa PBB. Ito ay isang biyayang physical kasi bukod sa nanalo siya as big winner, meron pa siyang nakuhang trip to Korea na may enjoy niya. Na dapat ito pasalamat. Ay, ito po. Post. So, sa amin po yung letter M, pasasalamat. So, napunta po sa amin is, year of, dinonation ko ba? O yan. Ginaya lang namin yung dito. So, napunta po sa amin yung biyayang spiritual na kung saan yung mga natatanggap natin spiritual biyaya sa pangaraw-araw natin yung buhay is nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin kasi yung spiritual naman hindi lang siya natatanggap ay yung mga bagay is hindi lang siya natatanggap through physical na kukuha rin natin na through spiritual. So nakakaranas din tayo ng kapayapaan sa buhay natin tuwing gano'n. Post. Natin namin. Ay, dyan. So, ang napunta sa akin is biyayang spiritual. Then, ito yung pasasalamat sa Diyos. Then,
lahat naman kasi ng biyayang natatamasan natin is posibleng hindi gamit ng or hindi sila din ibigay. Kaya kailangan natin magpasalamat sa kung may kapal. Kaya yun. 1, 2, 3, go. Thank you sa lahat ng So, alam niyo kung sinabi ninyo, meron tayong dalawang uri ng biyaya. Ano yun? Biyayang physical at biyayang spiritual. Ano nga ba yung biyayang physical? Tayo po. Yung physical is natatanggap mo na ng hawakan. Yung napakan. Okay, tama. Ito yung mga nakakawakan natin, yung mga meron tayo ngayon, bahay, tirahan, pagkain. Yun yung mga bagay na pinagpapasalamat natin. Dahil ito ay isang uri ng biyayang physical. Ano naman yung biyayang spiritual? Sige po. Halimbawa, nag-invest mo na tapos gumaling yung nanay mo may sakit. Tapos hindi na siya namatay. Ayun yung biyaya. Biyayang spiritual. So, syempre, ito yung mga hindi natin nahawakan, pero nararamdaman natin. Tulad nga ng pagmamahal ng Diyos, yung kapayapaan, ayan, iyan yung mga halimbawa ng biyayang spiritual. So, para sa Group S, dahil maganda yung posing nila bandang huli, very unique. Bakit naman sila? Very unique yun. Meron silang 9 points. And then sa Group L, dahil dinaya nila yung nasa picture mismo, meron din silang 9 points. Sa Group M, meron kayong 9 points na pati na rin sa Group E. Okay. So yung kanina, yung activity natin, yun lang yung ilan sa uri ng biyaya. Ang biyaya daw ay original na salitang Griego na ang ibig sabihin ay charis na nangangahulugan ng award. Ayan, biyaya, charis. Tandaan niyo yan na. So ngayon, sa mga biyaya na natatanggap natin, physical man or spiritual, paano tayo magpasalamat? Paano kayo magpasalamat? Paano ka magpasalamat? Paano ka magpapasalamat? Verbal. Verbal siya nagpapasalamat. Iba pa. Iba pang halimbawa ng magpapasalamat. Tulad ng sinabi kanina niya. So, gumagawa siya ng anong ginagawa mo kanina? Tumutulong din siya pabalik kapag tinulungan siya. Yun yung uri ng pasasalamat niya. Ano pa? Iba pa. Nagtatago siya. Sige, ano pa? Ayun. Ano yung pagbinigyan po ako ng mga bagay ng pagkakas. Yung pagbinigyan po ako nila ng bagay, napapasalamat po ako sa gawin na parang ina-appreciate yung bagay na parang pinapahalaga ko. Pinapahalagahan. Pagpapahalaga, isa rin yung uri ng pagpapasalamat. So, magaling. So, magaling. Ayan. Ito pa yung ibang salin sa ibang wika ng pasasalamat. Sa English, meron tayo. Ay, basa? English, gratitude o pasasalamat. Latin, gratus, hallelujah. Gracia, pagtatangi o ordina. Gratis, libre o Ayan. Tayo naman kay Aesop, gratitude is the sign of noble souls. Ano ba yung ibig sabihin dyan, Aesop? Sino bang pwedeng magbigay ng kahulugan niya? Gratitude is the sign of noble souls. Random picking tayo. Sige, simulan natin sa likod. Ang pasasalamat daw ay ano? Noble souls, marangal na kaluluwa. Or marangal. Pag sinabing noble, marangal. So kapag may gratitude ka, or may
sign ba yun na magandang gawain yun? Kung magandang gawain yun, ano ka? Isa kang mabuting tao. So, yun yung gratitude. Thank you. Gratitude is the sign of noble soul. So, kapag daw mapagpasalamat ka, isa kang mabuting tao. Agree ba kayo doon? Sino ang agree doon? Taas yung kamay. Ay, ang tinong mag-agree ah. Okay lang yan. Baka sa kanila, iba yung sign ng pagiging noble souls nila. So, bukod pa sa mga binanggit nyo kanina, bukod sa verbal, non-verbal, ito pa yung iba't ibang uri ng pasasalamat. Sa Mindanao, or sa mga Muslim, meron silang kanhuli. Ito yung ang pagkasama-sama nila, pagtitipon-tipon ng mga tao para magpasalamat sa ala nila or sa kapwa nila Muslim. Then sa Pahiyas sa Luzon, ito naman yung pagdiriwang na pasasalamat kay San Isidro Labrador. Sino familiar sa Pahiyas sa Luzon? Yung fiesta. Ano meron doon? Ano po yan yung may isang lugar po sa Quezon Province na nag-display ng mga bahay ng mga ani nila, tapos dinidesign nila kung ano ang design. Tapos yun ay bilang pagtanaw ng pagsalamat nila sa kanilang patron na si San Isidro na patron na ng mga magsasaka. Okay, thank you. So, tama ka. So, yung Pahiyas sa Luzon, ginagawa nila yan para magpasalamat doon sa patron nila. Kasi, nagkaroon sila ng masaganang ani at masaganang buhay. Last na, halimbawa, is yung ati-atihan at pinagiyang. Ganon din, isa rin siyang uri ng pagpapasalamat sa patron nila, lalo na sa oras ng kagutuman at pagbiyo. Next activity tayo. Pass and share the attitude. Pakibasa nga po ng malakas. Gawain, pass and share the attitude. Bawat grupo ay susulat ng dalawang senaryo o karanasan kung saan nagpapagitan ng bigayan pisikal at bigayan spiritual. Matapos ang isang minuto ay ipapasa ng bawat grupo ang kanilang papel sa ibang grupo upang tugunan ang bawat senaryo ng paraan ng pasasalamat. Magpapatuloy ang pag-ibot ng papel hanggang sa mga pagsulat o makatugon ng lahat ng grupo sa bawat senaryo. Tandaan, hindi maaaring maulit ang paraan ng pasasalamat sa isang senaryo. Ayan, ito yung, ito yung pamantayan natin. Meron kayo uling 9 points kapag mahusay kayo sa pagbibigay ng kaugnayan sa biyaya, pagpapakita ng pasasalamat, pagsunod sa panuto. So, dito yung example ng gagawin nyo. Ang i-represent ng group M, nandito sa taas, biyayang pisikal. Tapos, ang gagawin nila ng senaryo o karanasan nila, yung biyayang spiritual at biyayang pisikal. Pagkatapos ninyo isulat yung mga halimbawa ng mga biyaya na yun, tutugunan nyo ng pasasalamat ng Group S, Group L at Group F. Group T. Paikot kayo hanggang sa makapagsagot lahat. Malinaw po ba? May tanong? May tanong po? Group M. Group T. Group S. Pwede na kayong mag-start. Meron lang ulit kayong 1 minute and 30 seconds. Siguro yung ibang siguro yung mag-relate na lang ako sa
Isa lang kita rin. May tapos na ba ang sulat? Mabiyak na. Lumpas ka lang. 30 seconds na lang. Tapos na. Wala naman pasa. Di ba kung paikot? Paikot dito. Sige, pasa na. Dito. Ano na? May letter pa mo yan. Letter Letter mo yan. Letter yan. Letter yan. Ay, basta yun. Tidaan ang pinag sa amin. Ang yung amin. Sa inyo yan, sa inyo. May ano yung nagpapalito? Baka makikita niyo sa tanan ha. Bawal na ulit yung marami kasi sa lahat. Yung inyo na. Dalawang piyaya ko dito na dito yung mga sige sana. Ito na nyo naman sa salamat yung piyaya. Ng dalawang Di ba katama lang din siya? Baka naman malayan yung sita yung pasasalamat mo. Here siya.
Kaya nga sa balkan. Kailangan nila ng balkan. Dito sa biyaya, si Alice ay nagpunta sa Panginoon dahil sa bigay sa kanya ng maayos na pag-isip. Hindi niya ba ay sino wala ko sa list? Alam pa kaya sa list? Tapos saan? Last 5 minutes. May 5 minutes na kayo. 30 minutes. Wala pa. Natapos na balik na sa
Nagpunta na kasi dito. Balik na sa may ate. Sa inyo na yan. Okay, balik na sa may ate. Pwede na lang siya sa yung process. Sino presyo na? Makinig na po sa nasa First Group S po sa biyayang spiritual. Yan, for Group S po, yung biyayang spiritual, si Ana ay mag-board exam. Siya ay nanampalataya humingi ng gabay sa taas. Dumating yung araw na siya ay nakapasa. Tapos, sa biyayang physical naman po is nakatanggap ang mga nasalanta ng bagyo ng mga pagkain at donasyon tulad ng damit. For Group L, matutugunan po nila yung sitwasyon sa biyayang spiritual. Magdadasal at pupunta sa simbahan, magpupuri at magpapasalamat. Hindi ko po alam kung wala po silang for physical, pero bukod po kasama na yun. For Group L, tutugunan po nila sa spiritual. Nagpasalamat sa Diyos at sa mga tao na tumutulong sa Kanya. Sa physical naman po, nung sila ay nakaahon, sila naman ang nagbigay ng donasyon sa mga taong nasasalanta. For Group T, ang biyayang spiritual nila pagtugon is nagpasalamat si Ana dahil nakapasa siya. Tapos, yung biyayang physical, nagpasalamat ang mga taong nasalanta sa binigay na pagkain at damit. Okay. Group L. So, for Group S po is pagtingin sa positibo ng pananaw at pasalamat pa rin. Sa physical naman is pasalamat sa pagbigay at pagpapahalaga sa perang binigay, hindi bilang sabi dahil alam yung gagamitin sa school. Sa akin naman, sa Group L, is may problemang dumating sa amin may problemang dumating sa amin sa buhay na kahit pinagtutulungan kami, iniisip namin pinagtutulungan namin dahil sa church. Iniisip namin ito na blessing dahil may hindi lang dapat na pagsubok o biyayang magpapasalamat. Dahil dito, may biyayang spiritual na paglago ng pananampalataya. Sa physical naman, nakakuha ng cash assistance mula sa bayang Maribel si Janet. Pambigyan pagdagdag ng at pang-alawang sa Group F naman, sa spiritual, mas nananaig ang kanilang pananampalataya at nagiging positibo sila sa buhay. Sa physical naman, bilang pasalamat, kami ay nag-aaral ng mabuti, umahangad kung makapasok sa dating mo. Sa group din naman, nagpapasalamat sa physical, spiritual, nagpapasalamat ako sa Panginoon upang magkaroon ng malinis
na pag-iisip para harapin ang mga problema. Sa physical naman, nagpapasalamat ang mga kabataan sa kanilang nakuha ang allowance. Ayun po, so sa tapos namin, parehas po sila si Alice pinagdadasal po, problemado. So yung sitwasyon namin sa BL Spiritual, si Alice ay problemado sa kanyang pag-aaral at pamilya. At sa pagdarasal, nakakaroon siya ng kapayapaan. So dito po problemado daw si Alice sa pag-aaral niya. Then dito na po is nagdadasal na siya para sa kapayapaan. Dahil doon siya nakakaroon ng kapayapaan. So sa Group S po, ang kanilang unang pasasalamat. Una po is pasasalamat sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa Group L naman po, kapag nakatapos sa pag-aaral, tutulungan naman nila ang mga taong buong pusong tumulong sa kanila bilang pasasalamat. Then sa Group D po, si Alice ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan siya ng malinaw na kaisipan upang harapin ang mga problema. Next. Yan po sila. Next. So sa biyayang physical naman po, ang sitwasyon natin is si Nena ay nag-aaral sa isang prestigious universidad sa kanilang probinsya at ang kanyang ate ang nagbibigay sa kanya ng kanyang pangangailangan tulad ng pera bilang allowance at pambayad sa mga proyekto. Ang pasasalamat ko ng Group S ay si Nena ay nag-aaral ng mabuti bilang pasasalamat. Sa Group L naman po, kapag pareha silang nakatapos sa pag-aaral, tutulungan naman nila ang mga taong pusong tutulong sa kanila bilang pasasalamat din. Sa Group T po, mag-aaral ng mabuti si Nena upang masuklian niya ang sakripisyo o tulong sa kanya ng kanyang ate. Kaya, sa mga pinangagin ng mga klase niyo, ano yung... Hindi pa mo tapos. 20 pa. Ay, ganun pa. Ba't naman tinakti? Si Pag-CR. Group T. Biyaya physical. Dito muna tayo sa biyaya spiritual. Si Albert ay nagdadasal sa Diyos para sa kanyang malulugan na maging okay ang kanyang mga result. Sa biyaya physical naman is, ang gobyerno ay nagbigay ng mga gamit pang school para sa mga bata kapos balan. So sa nilagay ng group is sa S is sa spiritual is pinangalagaan at inaalagaan ang kanyang katawan para maging ayos ang resulta. Sa physical naman is pasasalamat sa parang pagsabi ng salamat po at pag-aaral na mabuti kahit sa kanilang sitwasyon. Yung nilagay naman ng group sa spiritual is pagsasama sa mga gawaing pagsimpa gaya ng paghahayop. Paghahayop. Bilang patunay na binayayaan ng Diyos ng mas mahabang buwan. Sa physical naman is pagsunod sa mga panuntunan at proyekto ng gobyerno bilang pasalamat sa gamit na natanggap. Sa last group naman is sa spiritual, bilang pasalamat ay linggo-linggo siyang tumatulong sa kanilang simbahan at tumutulong sa mga tao sa simbahan at nagsisave ng kaitan. Sa physical naman is bilang pasalamat, ang mga estudyante ay nag-aaral ng mabuti para sa dati. Sige. Sa mga pinahagi ng mga
Kung makikinig ka, ano yung natutunan mo sa mga pinahagi ng mga klase mo? Sa dami mo, ang dami pa sa salamat mo. Mahalaga yung pasasalamat. Bakit nga ba mahalaga yung pasasalamat? Ay, For me, kasalanan ng bagay. Dapat kami pinakasalamatan kahit malag sa mga kasi malaki na yung ito sa akin po sa mga araw-araw or lahat ng nangyari sa atin pinakasalamat kasi na kapag hindi nangyari yun, hindi tayo or hindi tayo mas mawala. maraming benepisyo yung pasasalamat. Sa nagpasalamat man or sa pinasasalamatan. Marami yung magiging benepisyo. Halimbawa, simple ang pagpapasalamat mo sa driver, ano siya, appreciative siyang tao. Tapos nagpasalamat ka, malaking bagay na yun para sa kanya. For me, yung simpleng pagising mo pa lang sa umaga, malaking bagay na siya para magpasalamat sa Diyos. And then yung mga bagay na mga kailangan mo is malaking bagay na rin siya para pasalamatan mo yung mga pagkain, damit, and yung mga, lalo na yung mga bagay na meron ka ngayon, malaking pasasalamat na siya ngayon. So ngayon naman, meron ako ipapapanood sa inyo kaso ayaw makakingin. Compress na lang kayo, bahala. Tapos papapanood na lang sa inyo sa compress na po kayo.
sobrang malas-malas yung mga nangyari sa kanya ng umaga. Then yung pagpasok na, tapos na-appreciate niya yung pagpapasalamat sa kanya ng kanyang estudyante. Which is yung mga kaya po ay Ano mo rin ang pasasalamat yung ginawa ng bata? Sa teacher. Non-verbal. Non-verbal na pasasalamat. Yung simpleng pagyakap sa teacher, physical touch, yun. Sa yun ang pasasalamat. So, nung niyakap or nung pinasalamatan ng bata yung teacher, anong naramdaman ni teacher? Kayo, anong naramdaman niyo? Siyempre po, as a future teacher po, gusto ko rin po maranasan yung gano'n na yung bata ko is grateful na naturuan ko siya ng mabuti. And grateful din po ako na ganun po yung mararamdaman ng bata towards sa akin. Ayan. So, kapag nagpasalamat ka, or kapag ikaw yung pinasalamatan, syempre, masarap sa pakiramdam yun, di ba? Next na gawa, gratitude, pakibasa na po. Gamit ang sarili karanasan, gumawa ng isang graphic o iba kung saan makikita ang mga salita o pangungusap na nakaugnay sa pasasalamat, maaring lagyan ng kawiling-wiling disenyo ang graph. So, ayan. Sa gratitude, gagawa kayo ng graph or mind map kung saan naglalaman ito ng mga biyayang natanggap, uri ng pasasalamat, tsaka yung epekto ng pasasalamat sa kapwa at sa sarili. Individual po ito. Meron kayong 2 minutes para sa gawain. And ito yung tamang time. Meron kayong 9 points kapag mahusay kayong gumawa ng malinaw ng ilalaman, organize yung graph ninyo. Magpasalamat kayo sa mga may Salamat kayo sa akin. Salamat din. Ayun na. Ulit bang nilalaman ng gratitude, biyayang natanggap, uri ng pasasalamat, tsaka yung epekto ng pasasalamat sa kapwa at sa sarili. Biyayang natanggap, uri ng pasasalamat, at epekto sa kapwa at sarili.
Two minutes para sa paggagawa. Pagtapos na pwede na ipasok sa akin. Ipasa na natin. May tapos na. Tapos na.
Siguro po yung sa mga biyayang matatanggap natin physical man o spiritual. Huwag po natin nakalimutan na magpasalamat palagi dahil wala namang mawawala sa atin. So kapag ipinaramdam natin yung kay Lord na grateful tayo sa mga bagay na natatanggap natin, naniniwala akong mas i-bless niya pa tayo. Ayan, thank you, Tana. Nakakita kayo kay Tana. Anong sabi ni Tana? Dapat maging grateful tayo sa lahat ng natatanggap natin. Physical man o spiritual na bagay. So, syempre, hindi lang tayo magpapasalamat kasi sabi ni Ma'am, magpasalamat. So, nagpapasalamat tayo kasi para gumamit yung loob natin. Sino dito yung nagpapasalamat pero hindi gumagana yung loob? Di ba wala? So, lahat tayo magpapasalamat kasi ito yung tama, ito yung mabuti at dapat natin gawin. Para sa huling gawain, last na to. Thank you, Tastic. So, bibigyan tayo ng papel. Ang gagawin natin is sa lawikain o kawikaan. Halimbawa nito, ang mabuting gawa ay pinapahalagahan ng pusong marunong mapagpasalamat. Familiar pa kayo familiar pa kayo sa mga sa lawikain. Ayan. Yun yung gagawin natin ngayon. Kapag tapos niyong maggawa, lalagyan natin dito sa box, tapos bubunot tayo. Isa lang. Bubunot tayo ng maswerteng mabubunot. At yung babahagi sa harap. Ito, pakibasa nga po ng malakas. Gumawa ng isang malikhain, enabling sali-sali kain o gano'y kapagsalawang sa kilos ng pagsalama. Halimbawa, ang mabuting gawa ay pinakasagahan ng pusong marunong pasalamat. Kamulugan, kapag ang isang tao ay marunong pasalamat, mas lalo niyang pinakasagahan ang pasalamat. Tanong mo ba lahat ng mga nasala ng kids? Pinag-aralan niyo yan sa Pilipino. Kahit na yung sa lawikain lang, sabihan, kahit wala mga kahulugan. Yung pinaka-sa lawikain lang. Patungkol sa pasasalamat. Kahit yung natutunan niyo ngayong araw, kung ba natutunan niyo ngayong araw, patungkol sa pasasalamat. Ang tapos na ilalagay dito kahit hindi.
Nakapagbigay na lahat? Wait po, di ba po? May nag-iwan pa? Ay, wala na. Ay, sakit. Ang Puno. Tapos, bigkasin ng malakas. Malinaw. ang sagot ko po ang taong matipid sa kanyang Sabi ko sa pasasalamat. Sino nagsulat nun? Labis mo naman. Wala na. Ito na. Hindi ko Knowing gratitude can cause peaceful life. Showing pala to slow. Paano mapasingin? Showing gratitude can cause peaceful life. Wow. Agree ba kayo doon? Agree. Bakit kayo agree doon? Isa pa. Ang taong marunong pasalamat ay masaya at may biyayang pag-ibig. Sabi ni Dana enjoy them Bok ko sa Mr. State. Ayun ko aral ko ba? Sabi dito, pasalamat ay mahalagahan para maraming ang maaasahan. Galing siya ng suot niya. Salamat ay dapat ibahagi sa lahat. So, ayan. Sa simple pasasalamat, marami tayong matutulungan. Nakatulungan tayo. Naka-gain pa tayo ng ng iba, diba? Ng respeto na rin ng iba. Mula sa kapwa natin. Dahil dyan, peace tayo. Yung thank you na. May tanong ba kayo sa lesson natin? Gagani ko. May tanong ka. Minsan lang to, Tek. Ay, okay. Baka maling page yung masasalan. Ay, ba't mga ako? Diyan magsasagot sa papel. Wala ka. Yung harap lang. Like, 1 to 10 niya. Lagyan niyo ng pangalan.
Ganito ng papel. One D, dog. Two dog. 3 B or C. 4A. 5C. 6B. B-O-D. Boy. 7A. 8 dog. 9A. 10 dog. Sino-sino mga naka-perfect? Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo? Yes, sabi na ako. 9. Globo. Perfect si Idol. 8.